At puntahan po natin ang pinangyarihan ng pangalawang pagsabog kaninang umaga sa lungsod ng Iligan kung saan 16 ang nasugatan. Nanlulumo ang mga residente sa muling pagsiklab ng karahasan sa lungsod na binomba rin noong isang taon. Mula Iligan City, nagpapatrol Roxanne Arevalo. Umuusok pa ang nakaparadang kotseng ito sa commercial area ng Iligan City matapos sumabog ang bombang itinanim dito mag-aalas 11 ng umaga kanina. Nahagip ng shrapnel ang 3 pang sasakyan, kabilang ang army vehicle na nakapark din sa tabi ng kotse. Sa lakas ng pagsabog, nagkalat ang ilang bahagi ng sumabog na car bomb. 16 ang sugatan, kabilang ang 3 sundalo na namimili ng maganap ang pagsabog. Isa sa matinding nasugatan si Jerry Baha na tinamaan ng shrapnel sa ulo. Nagpipintura ako ng sasakyan ko, biglang sumabog. Akala ko tinumaan ako ng kidlat. Gumapang na ako. Takot ang idinulot ng pagpapasabog sa Iligan City na binomba rin noong nakaraang taon. Ang mga kaanak ng mga biktima napaiyak sa muling pagsiklab ng karahasan. Ayon sa isang teknisyan ng katabing repair shop, namataan ang ilang kahina-hinalang tao na nag-uumpukan at nag-uusap bago naganap ang pamomomba. Ang sabi dyan mo iwanan. Di ko naman pinansin. Di ko nga nakita ang muka. I believe marami tayong siguro mga witnesses dito, although we have just identified a few na nakausap na namin. Hinala ng alkalde may kaugnayan ang pamomomba sa pagsabog sa Cotabato City at Jolo. Although we don't have evidence as of this time leading to that, but our long line of experience tells us that only these people are capable of doing this kind of terroristic acts. Atong gitrace among computer system and it appears nga ang tagiya sa Delta Echo Yankee 707 is Mario Rodilio de la Peña, a Lancer Mitsubishi color maroon. Bagamat may nadamay na namang sundalo sa pagsabog, todo tanggi ang militar na sila ang punteriya ng terorismo. Todo higpit na rin ang seguridad sa lungsod, maging sa Cagayan de Oro City, para hindi maulit ang pagpapasabog. Roxanne Arevalo, Patrol ng Pilipino, Iligan City.